Kamakailan ay nagbigay ng pahayag si Senator Francis Kiko Pangilinan na nirerespeto niya ang tinatawag na One China policy, pero kasabay nito, hiniling niya sa bansang China na igalang rin ang ating exclusive economic zone sa West Philippine Sea. Sinabi ito ng senador kasabay ng pagpuna sa military drill ng China sa May Taiwan. Para pag-usapan ang issue ng West Philippine Sea, pati na rin kung may implikasyon sa bansa ang away sa pagitan ng US at Venezuela. Makakausap natin live via Zoom si Professor Ederson Tapia, ang Pangulo ng Philippine Society for Public Administration. Magandang gabi po, Professor Tapia, at Happy New Year po sa inyo. Magandang gabi, Ninya. Happy New Year din sa inyo. Okay, Professor, una sa lahat, ano po muna ang reaksyon ninyo dito sa naging pahayag ni Senator Kiko Pangilinan? Well, it's not something that I would be surprised about kasi isang komentaryo to ng isang nagkataon lang siguro sitting senator si Senator Kiko. Pero wala naman ako nakikitang taliwas sa dapat maging opinion ng bawat Pilipino tungkol sa pangyayari sa area that is very close to us, no? So he was just giving his opinion about I think a factual concern that should be of interest to many of us. So sa tingin ko wala namang bina-violate na kung anong polisiya si Senator Kiko at tama lang yung kanyang pahayag tungkol dun sa issue na yon. Pero sa kabilang banda naman, Sir Tapia, no, yung sinabi naman ni Senator Robin Padilla a few days earlier na sinasabi nga na, actually medyo, in a way, pwede kang sumang-ayon naman doon na walang mapapala ang bansa sa pakikipag-away sa China. Pero yun nga, paano mo ngayon ipaglalaban ang iyong teritoryo nang hindi ka talaga kumbaga magpo-provoke? Begs the question, Jack, sino ba nakikipag-away? Pagka ba nag-assert ka ng interest mo sa sarili mong bansa, ibig ba sabihin no, nakikipag-away ka na? I don't agree with the premise na nakikipag-away ka by stating what is factually yours and by asserting the authority that has been yours, no? And also recognized by international law. So, medyo hindi ako masyadong kumbinsido dun sa statement na hindi dapat makipag-away dahil wala naman talaga nakikipag-away at least on the part of the Philippines. And Professor Tapia, actually, partner, alam ko itong narrative na to, ito talagang ginagamit ng mga, let's face it, mga DDS. Ito talaga yung nila, yung narrative nila na sinasabi na matatalo naman tayo dyan, wag na lumaban, I mean, wag daw mag-create ng gulo. Wag na sumali, oo. Nadadamay lang daw tayo, oo. Anyway, marami din po ang nagkokomento sa pananahimik ng mga Duterte sa issue ng pangaharas ng China sa mga mangingisdang Pinoy at PCGC sa WPS. So hanggang ngayon ay hindi pa rin natin talaga sila naririnig Nagbibigay na ng ipagtanggol, statement. oo, ang ating mga mangingisda. Well, ano naman to it's not surprising kasi that was one of the most important pronouncements of President Duterte during his administration, no? Yung kanyang tinatawag na China pivot. So, I don't think there's going to be any departure from that stance mula noong administration Duterte. So hanggang ngayon. Kaya if we're going to expect na magbibigay ng statement yung mga Duterte against China at this time, medyo mukhang malabo yun. And Professor Tapia, tingin nyo nakasama sa claim natin sa West Philippine Sea and Partner, yung tinawag niya na piece of paper, yung arbitral ruling. Naalala nyo yun, nung sinabi niya na piece of paper lang daw ito. At hindi naman daw ito talaga pwede nating panghawakan. I don't think naman naka-adversely affect yan dun sa legal standing ng Pilipinas. But of course, hindi magandang ang magiging argument ng isang presidente would be coming from a perspective of defeat. Lalong-lalo na kung meron tayong hinahawakang papel that would legitimize our position on the issue. Remember, yung ating position tungkol sa West Philippine Sea, hindi lang tayo nagsabi no? That's the difference between the Philippine position and the position of China. Yung Chinese position, ang nagsasabi nun, sila lang. Yung atin, it is in fact recognized by international law. So, obviously, you would expect China to be making statements that would be favorable to China. And the Philippines would be making statements that would be favorable to the Philippines. So, anong gagawin natin? Labas tayo dun sa contest ng dalawang bansa na yun. That's why we submitted ourselves to international tribunal at nag-rule nga yun in favor of the Philippines. At madako naman po tayo sa nangyari sa Venezuela. Ano po ba ang magiging epekto kaya nito dito sa Pilipinas?
Well, medyo ano yan, mixed ang epekto niyan. I think, Nina, on the one hand, medyo it would signal instability kasi there's obviously a violation of recognized international law patungkol sa non-intervention ng mga bansa sa internal affairs nung mga ibang bansa, no? So, it might embolden um, countries in certain regions to also take steps that would somehow violate international law. So, I'm watching closely kung ano yung magiging implications nito sa atin sa Pilipinas, particularly in the region. And again, going back to what has been mentioned earlier, yung conflict between China and Taiwan dito sa area natin. Alright, maraming salamat, Professor Tapia. Happy New Year, sir. Thank you very much. Happy New Year sa inyo.